Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi umano sa mundo ng social media ang ginawa nga ng Willie Gonzales na ito na tila kinampihan pa ng ating mga kalespuhan na politiko at ganib sa kapangyarihan. Kaya naman talagang hindi nga nakapagtiis si Senador Raffy Tulfo at Bato de la Rosa. Ginisa na naman ang mga lespo na ito na tila tumatanggap di umano ng mga suhol dahil makikita natin sa video at malinaw pa si Willie Gonzales na ito ay tila kinaladkad nga ang isang siklista at pinunta pa sa presinto at siya pa ang nagbayad. Kaya naman talagang napakawalang hiya ng Gonzales na ito at dapat talagang imbestigahan ang mga sangkot na laspo dito. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang nadudumihan na ang uniforme ng ating kapulisan dahil sa mga kagagawan mismo ng mga politiko na mga lespo. Nadadamay ang ating mga kapulisan na tila matitino ang kanilang ginagawa at ginagawa nila ang kanilang mga serbisyo at tungkulin sa bansang Pilipinas. Kaya naman hindi pinalagpas ng maraming netizen ang ginawa ni Gonzales na ito sa isang siklista na tila wala naman itong kasalanan at ang may kasalanan pa raw dito ay ang siklista na ito at pinagtatanggol lang daw ang katawan at sarili si Gonzales na ito kaya naglabas ito ng baril at muntikan pa di umanong paputukan itong siklista na ito. Kaya naman humingi ng tulong itong siklista kay Senador Raffy Tulfo, Bato de la Rosa at sino man senador na matitino na talagang ipagtatanggol ang mga tama at paparusyahan ang mga kamalian at tiwaling mga laspo. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Marami pong mga lumabas na mga issue na kesyo parang namagitan yung QCPD daw na hindi ituloy yung pagkakaso. Ano po yung tunay dito, General, sa panig po ninyo? Kasi may mga akusasyon din daw na nag-message daw po kayo na wag nang ituloy yung pagsasampa po ng kaso dito sa abusadong driver po, General. Nakakalungkot, ano? Talagang it's really ganoon talaga, par for the course ang social media talaga sa Pilipinas, no? Ang pwede lang talaga kasing makapagsabi niyan kung totoo yan o hindi ay yung cyclist na sa ngayon ay hindi nga siya lumalabas, eh. Di ba? Away sa kalsada yan ng dalawang tao. Okay? August 8 nangyari, tapos na yan. Supposedly, wala na tayong nalaman dyan kung hindi ito in-upload ng isang tao na to ng 20 days later ang case na yan. Ngayon, yung sinasabi nilang namamagitan ako at tinatakot ng pulis. May isa kasing abogado na nagsabi talaga niyan kanina sa interview niya sa unang umaga. And I really hope na ma-reconsider niya ang kanyang sinabi na ako ang namagitan, pinangalanan talaga ako. Binabalik ko nga ang tanong doon sa mga nag-interviewer kanina. Kung, sige, bakit ko gagawin? Sino ang kalbo na yan? Yung nananakit na yan? Retiradong pulis? Dismissed na pulis? Isang sigurado dyan, sarhento siya at he is way below my salary grade. Ano may offer niya sa akin para itaya ko ang aking serbisyo para gawin yung mga ina-insinuate na mga tao na ako ang namagitan at ako ba't ako mamamagitan dyan? Ano ang aking interest para tulungan ng tao na yan? Hindi ko nakasama yan, hindi ko kilala yan until this incident, until last yesterday na siya ay sumurrender sa akin dahil nga dun sa Facebook post ko na yari kang kalbo ka, mabuti pang sumurrender ka na lang dahil para hindi na tayo mapagod pareho. Dahil pag hindi siya talaga sumurrender, ipapasearch warrant ko talaga ang bahay niya dahil
tama naman yung plate number. Nakuha natin, di ba? Kaapilyado niya yung may-ari. So, di ba? Talagang isi-search warrant namin ang kanyang bahay. Kaya surrender. Siguro kilala ako ng tao. Alam niya naman siguro ang pinagkagawa natin dito sa Quezon City na hindi tayo nagbibiro sa mga pronouncement natin dito. So, there's really no reason I don't know him from Adam. Para tulungan ko siya na itataya ko serbisyo ko na kukontakin ko yung biker, ang cyclist. Kasi sa totoo lang hanggang ngayon, hindi ko pa nakakausap ng cyclist. Tatatlo ang text ko sa kanya, dadalawa ang sagot niya sa akin. So, that was, the first text was at 4:17. At sinabi ko sa kanya, Sir, ganito, pwede ko ba kayong matawagan? Para malaman ko kung ano nangyari sa inyo dito sa viral video niyo ni Willie Gonzales. Kasi ang kanyang cellphone number ay nandun sa pinirmahan nilang kasunduan. Hindi siya sumagot alas 4, sumagot siya alas 9 na, alas 8, alas 9 ng gabi. Sabi niya, pasensya na po kayo, hindi ako nakikipag-usap kahit kanino. Dahil ako'y naguguluhan na at ako'y natatakot na. Tinanong ko siya, after that, nag-follow ko ng tanong, tanong lang, kinuha mo bang abogado ito si ganito kasi nagsasalita siya na siya in your behalf. Nasagot niya naman, wala po. Kasi nagkaayos na po kami ni Sir Willie. Sir Willie nga ang tawag niya eh. At ayoko na pong maabala pa at matagal na po yan. Wala na po sa akin yan. So, yun po ang suma total. Basta ang bottom line dito, it's really very, very unfair na mag-insinuate na tinutulungan ko ang pulis na ito, si Willie Gonzales. Hindi ko siya kilala, hindi ko siya nakasama, hindi kami nagkaabot dito sa Quezon City, at wala namang namagitan para sa kanya. And he is way, way below my salary grade, and he cannot offer me anything para tulungan ko siya at itaya ko ang serbisyo ko para sa kanya. Nagagawa ko ng illegal at napaka-responsabling bagay gaya ng pagkausap sa complainant niya, if ever na may complainant siya, para huwag ituloy ang kaso. That's not true. General, yung pong naging biktima, maliban po doon sa pagtitext sa kanya, hindi po ba pinuntahan ng pulis para makuha talaga yung panig din? Isa mismong tahanan niya, kung meron man siyang nailagay doon na address doon sa kanilang settlement? I would like to leave this as of the moment. Dahil yung dalawang tao na involved dito direkta ay pareho na nagsabi na sila ay nagkasundo na. Kaya ang natirang aksyonan na lang natin, yung mga nasa poder namin. Number one, pinakancel natin ang LTAP ng Gonzales. So kanina ay in compliance with the order of FEO, dinala niya na ang kanyang mga natitirang baril sa FEO para for surrender na. Kasi wala na siyang lisensya eh. Because license is just a privilege. So, nakumpiska na ang kanyang baril. Pangalawa, ito naman, nakita ko before nang mag-onboard tayo, ay ina-actionan na ng LTO ang kanyang sasakyan na seemingly hindi rehistrado sa 2023. So, it's being done now with the LTO. Bukas, magpo-file kami ng alarm and scandal laban dyan sa tao na yan. Ang mga complainant ay ang mga pulis namin, ang basihan namin ay itong video na ito. So, ipa-file namin sa prosecutor's office ang alarm and scandal na yan, and I'm calling for the person who made this video, isang hindi ma-deny na napakalaking tulong sa pagpapalakas ng kaso kung itong video na ito ay matayuan niya na siya ang gumawa at mag-stand siya ng witness. Marami na pong abogado ang nagbigay ng kanilang piece regarding this matter at talaga namang pati si Attorney Raymond Fortun na in the forefront of in the fight for justice for this cyclist ay aming imbitahan para tulungan kami na mapatatag at mapalakas ang kaso laban kay Gonzales. At naglabas din po ng pahayag si DILG Secretary Benher Abalos at sinasabi, and I quote dito, "For the sake of a peaceful and orderly society, we cannot allow a culture of impunity. We cannot allow bullies to just go around intimidating people with deadly weapons. There must be consequences here." At ang sinabi pa nga niya dito, maaari, even if the victim won't testify,
criminal cases can still be filed if another witness comes forward. For example, the person that took the viral video or other bystanders during the incident can establish that they were at the scene and identify the perpetrator and the acts that he committed. At the very best, a case for alarm and scandal could be filed. Na nabanggit mo nga na kayo nga po mismo ang maghahain nito bukas. Pero doon po sa nabanggit ninyo, sir, na nagkumuha or nagpost nitong viral video na ito, sinasabi rin na pati siya ay tinakot din na kung hindi i-take down dahil nga nagkasundo na raw ay maaring may mga kaso daw na kakaharapin. Meron ba talagang kaso na kakaharapin na binidyohan mo yung isang insidente, ipinost mo sa social media, General? Well, sa insidente na yan, kailangan namin ang kanyang tulong para ma-establish ang veracity ng video. Kailangan kasi sa criminal case yan dahil ang criminal case natin, proof beyond reasonable doubt ang hinahanap dyan. So, ngayon, kung may nagtatakot sa kanya, sino naman kaya ang tumatakot sa kanya? At sa ngayon, totoo lang, hindi namin siya kilala. Hindi mo siya kilala. I haven't made any contact with him sa ngayon dahil pinapahanap pa namin. Ang meron lang kami is hinuhulaan na namin based on, we're making educated guesses. Though based doon sa mga videos na available sa amin at mga ebidensya available sa amin, kung sino itong tao na ito. At we will try to track down at make contact with him. Alamin namin kung talagang kanya nga ang video na to para ma-strengthen niya. At kailangan talaga naman sa criminal case ang kanyang patunay na ang video na to ay authentic at hindi gawa-gawa lamang. So yan ang unang kailangan. Pero sa ngayon, even without that, we are going to file the case and we will assume that the video was uploaded without any malice and without any ill intent, but to educate and report to the authorities itong insidente na to. So bukas, ipafile na namin ang kaso for alarm and scandal. Tama nga, at meron palang ganyang statement ng ating DISILG at mabuti at tama ang aking naging direksyon sa regarding sa case na ito. Kasi talaga namang ipafile namin ang alarm and scandal, inuuna lang namin ang dapat unahin. Dahil sa ngayon ay inquest lang ang tinatanggap dyan sa prosecutor's office dahil holiday nga ngayong araw na to. Bukas, first hour in the morning, regular filing ang aming gagawin para sa alarm and scandal. Ayan po mga kaibigan, si General Torre. Ang problema din kasi dyan, or ang pinakamali din kasi dyan, press con kasi kaagad kayo Wala pa nga, hindi nyo... Parang ano to parang secretary din ang nangyari sa Department of Justice, press con ng press con. Ang hilig nyo kasi magpa-press con Di ba? Ang sabi pa nga dyan sa may isa pa kasi siyang interview guys sa mainstream ang sabi pa nga niya doon pinipressure daw siya ng media. Kaya doon napilitan siya magpa-press con. Pinipressure ka ng media? Police ka? Media lang naman yun. Gusto nyo lang talagang lumabas, kayong dalawa. Kasi nga, gusto nyo pangunahan na wala kayong kasalanan. Ang may kasalanan, yung cyclista. Hindi Merong nakapag-upload ng video, kitang-kita kung sino may kasalanan. Yun ang problema kasi dyan Ang hilig kasi nila ang hilig nila magpapogi. Na wala pa naman hindi pa sila ready sa kanilang mga ebidensya. Kaya palagi po silang palagi silang nabulyaso sa kanilang mga plano. Ayan, lesson learned na naman, Oh, hello Ayo. Ayan si Ayo po. Good evening Sir Foodie. Hello po sa inyong lahat, especially Sir Foodie. Ayo from Tokyo, Japan. Marley Enero, mega love shoutout sa iyo dyan. Super Mario B, halugugin ang bahay para sigurado. Tama yan. Baka may mga nakatago doon, Simona Oledan, hi po, good evening Sir Foodienet, magandang gabi. Ayan, si Cat Lover, andito din. Corazon Albasite, Foodienet, present, naiinggit si Castro kay Inday Sara. Inggit na inggit talaga siya, kay Inday Sara. Kasi si Inday Sara, guys, multitasking, Ang daming, ang daming niyang trabaho. Vice President, DepEd Secretary, tapos, pa siya, NTF-ELCAC Chairman pa siya. Ang galing, yan ang tawag yan magaling.
Hoy sir, excuse me Elizabeth Bagsikan, ayan, harap ng totoong ng video niyan. Ang video ay ang patunay na legit na evidence against Gonzales. Ayan, alright. So, punta na po tayo sa pinakahuli nating balita mga kaibigan, ang ating pong main topic guys, okay? Ito na po, i-play na po natin mga kaibigan. Ito po yung hearing guys, no? Meron bang tsansa na makalusot ang isang bagsak sa neuro? O kaya yung neuro, pwede ba natin mapapalusutan? Your honest opinion, pwede ba madiskartehan ang neuro? Ulitin ko, tanongin kita, Maliban. Yes, sir. Sinabi ng team leader mo, magpaputo ka. Maraming na arrest self-incrimination. No, as that operating this investigation, I will refuse a motion made from Senator Risa Antiveros to cite Police Staff Sergeant Jerry Maliban, the police team Mark Carpio in contempt, duly seconded by Senator Rafi Tulfo. Any objection? Hearing none, Police Captain Joseph Carpio and Police Staff Sergeant Jerry Maliban are hereby cited in contempt. So ordered. Yun, contempt na naman. Sus, Maria Joseph. Thank you, Mr. Chair. My radio program, Wanted sa Radyo, started back in 1997, if I'm not mistaken. That's more than almost 25 years ago. And from the start, from the get-go, the complaints mostly I receive are complaints against the abuses of being done by policemen, lalong-lalo na itong mga mabababang rango. At that time, PO1, PO2, PO3. Ngayon, corporal and pataas. Sila talaga palagi ang nagkakaproblema. So, nakikita ko rito, mukhang kailangan na natin i-overhaul yung screening, recruitment, screening, and training ng ating PNP. Bulok na, hindi na gumagana. Kasi paulit-ulit na lang, Mr. Chair. 25 years ago, pareho pa rin hanggang ngayon yung kalakaran. Pang-abuso ng mga pulis, lalo pa ito mabababa ang ranggo. Kagagraduate lang sa PNP, wala pang isang linggo na maril ng bugbog. Ganon yung mga kasong nahawakan ko before, Mr. Chair. Nagpaplanta na may ebidensya. There is really something very, very wrong sa screening process ng ating PNP. Lalo siguro sa neuropsychiatric exam. Siguro kailangan baguhin na yung format ng neuro exam. Dahil kung maayos sana yung psychiatric exam, neuropsychiatric exam, maganda ang pagka-craft. Itong anim siguro hindi nakalusot, nasara sana ito. Paulit-ulit na lang, ibig sabihin, hindi na umuobra yung screening in place para masara ito mga bulok na itlog. What I'm saying here is, maraming bulok na itlog pero mas marami pa rin ang mga matitinong pulis. Pero dahil sa yung ginagawa nilang matindi, yung kasalanan ng matindi at kalumal-dumal tulad nito, tuloy pati yung ibang matitino na pulis na mamantsahan dahil sa pinanggagawa na mga ito. It's about time that we revisit that Police Operational Procedure Manual. Siguro, Mr. Chair, from the recruitment and then sa recruitment dun sa interview, screening, and then siguro dun sa neuropsychiatric exam, and then training. Paigtingin pa talaga para wala na makalusot, masasara itong mga bulok na itlog kung tawagin. Pangalawa, napansin ko yung culture of violence. Kuminsan, maganda yung naging resulta dun sa training ng mga pulis na mabababa. Pero paglabas, nag-aantay sa kanila yung mga maging kabaro nila mga bulok. Pati sila nagiging bulok na rin. There are times, even their officers, kasi loko-loko yung opisyal nila.
it follows necessarily kung loko-loko si opisyal, natural si mga tao, loko-loko na rin. Marami sa mga pulis natin, hindi naman lahat, kaya gusto maging pulis dahil mga siga sa kalye para pagdating sa PNP, legit na ang kanilang pagiging siga-sigaan. So ibig sabihin, kulang ginagawa natin background checking. Kulang yung ginagawa natin pag-iimbestiga kung karapat-dapat sila maging pulis. In fact, there are other countries like Japan and even in the US, bago ka maging pulis, idadaan ka muna sa polygraph test para malaman yung karakter mo. May mga katanungan doon para ma-screen kung talaga nagsabi ka na totoo tungkol sa iyong past. Base doon sa records na nakalap ng mga investigador. Dito sa atin, wala pong ganon, Mr. Chair. Ngayon, kung malakas ka, kahit na bumagsak ka sa neuro exam, igugo ka na lang. And this, I can personally attest, many years ago, dito makikita mo na talagang failure itong neuro exam na kinakandak ng PNP na dapat baguhin. Many years ago, may nireklamo sa aking kernel. Kernel po ito na doktor at the same time sa Camp Crame. Abusado, may binugbog siyang taxi driver, if my memory still serves me right. Tinutukan pa ng baril. At si Kernel, siya yung nagkakandak ng neuropsychiatric exam. Siya yung hepe doon sa neuropsychiatric exam. Nakita nyo, Mr. Chair? Yung taga-screen na mga loko-lokong pulis, mismong loko-loko. Nakita natin yung problema dito. So, it's about time nananawagan ako sa kataas-taasan sa PNP, sa NAPOLCOM. Baguhin na po natin, i-overhaul po natin yung proseso from recruitment hanggang sa screening, exam, training, itong PNP kasi it doesn't work anymore. Every day sa programa ko po, kung kayo po yung nakamonitor, every day walang palya sa pilahan po. Meron at meron talaga, yung iba hindi ko na on air, meron talaga ng reklamo ay pang-abuso ng mga pulis tulad nitong 6. So, dapat magtulungan tayo, kayo po at kami dito sa Senado, para baguhin na ito yung sistema ng pag-recruit ng PNP. Only then, siguro makakita tayo na mababawasan. Hindi naman siguro totally ma-wipe out na yung mga pang-abuso, pero at least mababawasan. That's all for now, Mr. Chair. Maraming salamat po. Mr. Chair. Thank you, Senator Tolpo. Senator Hontiveros. Yes. Salamat, Mr. Chair. Among lahat po ng mga police officials na nandirito ngayon, yung 6 na primary suspects lamang ang nakamask. Bakit po kayo nakamask? For health reasons ba? Ayun, salamat po. Kasi hihilingin ko, Mr. Chair, kung pwedeng tanggalin yung mga mask para magkita-kita po tayong lahat, no? Mukha sa mukha. Salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Hontiveros. Huwag kayo hiyang makita yung mukha ninyo. Bakit talaga bang makasalanan kayo? Bakit kayo mahiya? Mahihain po sila. Ha? Mahihain sila, pero makapal ang mukha pag pumatay. You hold your heads up high. Huwag yung payoko kayo. Naka-uniforme pa naman kayo. Anyway, for the... Hello, Shinax Don! Hello, Sir Foodie! Good afternoon po at good evening po sa mga ka-viewers! Ayan, si Shinax Don. Elizabeth Bagsikan. Nakakawala ng respeto ang mga pulis na abusado. Ayan, oh. Anino lang ni VP Sara Duterte si Castro. Oo, no? Kakain siya ng alikabok. orderly hearing, we will begin with the presentation of the PNP, then NAPOLCOM, PNP IAS. May DILG ba tayo dito? Mukhang wala. Na-invite sila pero walang pinarating. Meron pa tayo DILG? Wala. The family of Jimboy Baltasar pero hindi rin dumating. DOJ, NBI, CHR. So, before I yield the floor to PNP, tanungin mo ko muna kayo, meron bang
tsansa na makalusot ang isang bagsak sa neuro? O kaya yung neuro, pwede ba natin mapapalusutan? Your honest opinion, pwede ba madiskartehan ang neuro? Kasi during my time when I was the chief PNP, I made it sure. Sabi ko sa screening committee, malusutan na lang kayo ng ibang palusot dyan except yung involved sa drugs at saka yung neuro. Non-negotiable talaga yung neuro. Kasi ilang beses na tayo nagka-problema ng pulis na may katok talaga na namamaril na walang rason. Yan ang pinaka-importante. May hawak na armas. Dapat talaga yung neuropsychiatric test and evaluation nila ay talagang to the letter, religiously being conducted. Ewan ko kung mapapalusutan ba tayo. Mayroon ba tayo health service dito? Anyway, you're the number 2 man, di ba? You are the Deputy Chief for Administration. That is under your turf. Administrative matters. Yung recruitment is nasa iyo yan. Administrative. Mr. Chair, Yes, pwede yes, kong sagutin, go ahead, pwede go kong ahead. sagutin Yes. half yung sagot mo. Yeah. Pwede malusutan, yes. Kasi po, hindi nagbabago yung questions yung questionnaire. So yung mga nakatake ngayon, ipapasa lang dun sa mga kakilala nila na gusto mag-take next time. Pare-pareho lang po yung tanong. Kung hindi, binabaliktad-baliktad, pero yung contents almost pretty much the same. So nami-memorize na po yung sagot. Tapos multiple choice pa. So mas madaling makabisado at mas madaling malusutan. At balita ko pa po, kapag ikaw ay bumagsak sa neuro exam, pwede kang papasahin. Bibihira, kasi kung sabihin ng PNP hindi ka malusot, then give us a record, a data of policeman na hindi naging police dahil bumagsak sa neuro, ilan sa kanila. We need to see that data. Yes, Mr. Chair. you can, DPRM, may record yan. Alam kong DPRM may record kung ilan yung hindi pumasa sa psychiatric test during recruitment. Ipakita nyo mamaya, produce niyo health service. May record yan sila kung ilan yung bumagsak sa neuro. And then we need the name para masiguro na talagang bagsak sila at hindi na sila nakabalik. Yes. Mr. Chair. Sige. Kasi may mga balita din ako, bumagsak ngayon and then nag-retake, nakapasa na. After 6 months, pwede sila mag-retake. So meaning after 6 months, nagkakuha na yung kanyang lunatic tendency or yung kanyang criminal tendency na determine through neuropsychiatric test ay nawawala na? Pwede na after 6 months? Dapat Ano ba? hindi. Di ba? Dapat hindi, Mr. Chair, kung tatanungin. Kung bumagsak ka, bagsak ka na talaga, hindi na pwede. Dahil ibig sabihin, meron kang criminal tendency, meron kang, sabi mo, lunatic tendency. So bakit mo bigyan another chance? Maliban na lamang kung siya ay nagpa-rehab, siya ay nagpagamot, siya ay nakipag-counseling sa isang psychiatrist, then gumaling na siya, kaya siya nakapasa. Pero kung 6 months nagpahinga lang siya and then nakakuha siya ng leakage tungkol dun sa mga questions, so na-memorize niya, nag-retake siya, pumasa na siya, dapat hindi na. Kung ako tatanungin. Yan siguro dahilan kung bakit ang dami mga abusadong pulis dahil nakakalusot, hindi nasasara doon sa neuropsychiatric exam. So Bagsak. sabi mo 6 months, retake ulit, pasado na. So wala kayo siguro may bibigay sa aming record ng mga pulis na nag-take ng neuropsychiatric exam na bumagsak and then hindi na naging pulis muli. Kasi pala merong retake program. So lahat sila mag-retake lang, naging pulis na. Useless yun. Sibakin nyo na lang yung neuropsychiatric exam kung ganun palang proseso patakaran nyo. Alisin na lang natin yan kasi useless. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Tolpo. That is a very valid observation. Ngayon ko nga lang na-realize, di ba? Kung ang basis na pag-deny sa'yo, binagsak ka ng neuro dahil nakita doon na meron kang criminal tendency, after 6 months pinaretake ka, pumasa ka, so dala-dala mo pa rin yung criminal tendency mo doon sa serbisyo. Di ba? Hindi mo nakukurik yung behavior ng tao within 6 months. Di ba? Bakit pa bigyan ng retake? Mabuti na open up yan ngayon. Yeah, go ahead. Well mga kababayan, dito nga natin makikita na talagang ang bagsak sa neurotest si Jerry na ito. Talagang makikita natin ang mga kabalbalan ng ating mga kalesbuhan sa bansang Pilipinas na sila mismo ang nangunguna.
sa hindi magandang gawain sa bansang Pilipinas. Bas na ang tungkulin nila ay mapaayos at magbantay ng mga tao, ngunit tila kabaliktaran pa ang nangyayari dahil sila pa ang nangunguha ng pera ng taong bayan at nagkukulimbat ng kaban ng bayan. Sino nga ba ang mga protektor nito? Dapat itong maimbestigahan at parusahan at sibakin na ang mga tiwaling kapulisan. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.